Gusto ko lang pong i-emphasize sa inyo, as your chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, yan talaga yung aking advokasya na yung laban sa illegal na droga. Panauhin si Senator Bato de la Rosa sa 43rd araw ng Kapatagan sa Lanao del Sur. Sa mensahe ng senador, nagpasalamat ito at diniina ng senador ang war on drugs na napakalaki ang naitulong sa lungsod ng Kapatagan. Sa panahon ng Duterte administration, naging drug cleared ang nasabing lugar ayon kay de la Rosa. Ako pinagpapasalamat tungkol sa ating war on drugs. Gusto ko lang pong i-emphasize sa inyo, as your chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, yan talaga yung aking advokasya na yung laban sa illegal na droga. Sinadya umano ng Panginoon na maging presidente si former President Duterte at naging chief PNP siya sa kadahilanang sugpuin ang kalakalan ng droga sa bansa. Isang bisis ka lang magiging chief PNP, hindi na maulit yan. At ako naman isang bisis lang magiging Pangulo ng Pilipinas. Kaya siguro tayo ginawa ni Allah na magiging presidente at maging chief PNP dahil meron siyang misyon na ipagawa sa atin. At yan yung tugunan ang problema sa illegal na droga. Muling klinaro ni Senator de la Rosa na kung siya'y papalarin muli, isa pa rin ito sa kanyang tututukan ang pagsawata sa mga kriminal at durugista. Kung maririnig naman ang kasagutan ng mga tao ay sumang-ayon naman sa layunin ng senador. Dagdag ni de la Rosa na dapat maging maingat ang mga Pilipino sa pagpili ng mga kandidato sa darating na halalan dahil umano malaki na rin ang utang ng Pilipinas. Kung nagkamali daw umano sa pagpili ay baka lumubog na ang Pilipinas sa utang. Gamitin natin yung ating boto. Let's vote wisely. Gamitin natin ang boto yung sagrado. Sagrado yung ating boto, ha? Alam ninyo, napakalaki na lang utang ng Pilipinas. Trilyonis na ang utang ng Pilipinas. Matatandaang nagtrending si Senator de la Rosa sa ngiwi comment nito sa isang kongresista. Kalauna naman ay humingi ng tawad ng senador at sinabing nadala lang siya umano sa bugso ng damdamin. Sabi ng kahuling ulat, tinanggap naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sidania ang naturang apology ng senador at sana'y naging aral daw umano ito sa senador na hindi dapat manggaling sa isang kilala at nasa mataas na posisyon ang mga ganitong pambubuli sa panlabas na kanyuan ng sinuman. Mula dito sa PBN Radyo Alternatibo Libak, Sultan Kudarat, Ryan Villarino para sa Radyo Alternatibo Balita Nationwide.